Ayon kay Atty. Trixie Cruz, naisahan di umano ni Vice President Sara itong National Security Council at ang masama nilang plano nitong Marcos administration kay Vice President Sara. Mga kababayan po natin, si Atty. Trixie Cruz ay siya po ang naging tagapagsalita ni Marcos Jr. nung pagsimula pa lang ng kanyang administration. Ngunit dahil hindi nga po nagustuhan ni Atty. Trixie Cruz ang pagtrato sa kanya, lalong-lalo na po ang babaeng assuming na presidente na mukhang palaka naman. Mga kababayan po natin ay napilitan ito na magdesisyon na umalis na lang para sa kapayapaan ng babaeng palaka sa Malacanang. Kaya nag-resign na lang po itong si Atty. Trixie Cruz. Pero balikan po natin ang issue po sa pagsibak kay Vice President Sara bilang miyembro ng National Security Council. At para sa kaalaman ng lahat, hindi lang naman po si Vice President Sara ang tinanggal, kundi may ilan pa na mga chairman ng iba't ibang komite sa Senado. At syempre yung mga dating presidente, kasama po si PRRD, si Gloria Macapagal Arroyo, at pati na rin po itong si Joseph Estrada. Ngunit mga kababayan po natin, bago pa man nagsimula, no, nasibakin po itong si Vice President Sara dahil posible may mga plano po sila, no, ay una na pong i-question ni Vice President Sara kung bakit hindi na po siya sinasama sa mga pagmi-meeting ng National Security Council at inihinga niya ito ng report at pagpapaliwanag. Sa kaugnay dyan, mga kababayan natin, ito panoorin po natin. Ang pagtanggal kay Vice President Sara Duterte at mga dating Pangulo ng Pilipinas bilang miyembro ng National Security Council. Alamin kung sino ang may sabi nito sa balitang ihahatid ni MJ Mondihar. Kasi nga ang dahilan na nilagay nila sa Executive Order number 81 ay kailangan yung mga miyembro ay na-uphold ang national security at saka sovereignty ng bansa. So ibig sabihin may parang indirect or accusation na dito dun sa mga tao na hindi nila isinama. Minamasama ng administrasyon ang kasalukuyan at dating mga matataas na lider ng bansa matapos magkaroon ng balasahan sa mga miyembro ng National Security Council o NSC. Itong huli, tinanggal sa National Security Council sina Vice President Sara Duterte at sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Gloria Arroyo at Joseph Estrada. Ayon sa dating Press Secretary ng Marcos Jr. Administration na si Atty. Trixie Cruz Angeles, may masamang konotasyon ang hakbang na ito ng gobyerno. So parang sinasabi nila, itong mga to hindi nila i-uphold ang security natin, hindi nila i-uphold ang soberanya natin, tanggalin natin sa NSC. Gate pa ni Cruz Angeles, mistulang idinidiin ng mga tinanggal sa NSC na para bang may nagawa silang krimen. Pagka ganoon, ang accusation mo pertains to national security, nilalagay mo na sila sa level of committing high crimes. Pero wala silang sinasabi kung ano exactly ang ginawa ng mga ito to merit that kind of classification. Kinisyon din ng dating opisyal kung may tuturing na bang high crime kung mas sikat ang bise kaysa sa presidente ng bansa na sitwasyon ngayon ni Vice President Duterte. Samantala, nakikita naman ni Cruz Angeles na naisahan pa rin ni VP Sara ang administrasyon dahil nauna niyang kinwestiyon ng NSC. Sa isang panayam sa Veterans Memorial Medical Center nitong nakaraang taon, hinanapan ng minutes of meeting ng bise ang NSC. I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, Grabe no mga kababayan po natin. Since June 2022. So hindi nila inimbitahan or isinama sa anumang pagmi-meeting itong si Vice President Sara. At dyan na rin kasi mga kababayan po natin, nagsisimula po silang gumawa ng mga hakbang para sirain po no itong si Vice President Sara. So, ibig sabihin, pag-upo ditong si Marcos Jr., talagang planado na kung paano nila sisirain itong si Vice President Sara. Kung paano nila ito tatanggalin bilang Vice Presidente, bilang miyembro ng kanyang administration, bilang Cabinet Secretary, bilang miyembro ng National Security Council. So, lahat po yan ay nakikita po natin na malaking plano para sirain si PRRD at ito po si Vice President Sara. At lahat po ngayon, no, nagiging konektado po. Maipagdugtong-dugtong natin lahat ngayon na mga ginawa po nila kay Vice President Sara. Nandiyan na po na siniraan nila sa budget, ginipit nila sa confidential fund, nagkaroon ng pagdinig, pati po yung Commission on Audit, no, ay kini-question na rin ng mga kongresista. No? Anong purpose pala ng Commission on Audit? No? Na sila po ay kikwestiyonin
ang paraan ng pag-audit po nila sa confidential fund ay kikwestiyonin ng mga kongresista na wala namang alam sa trabaho ng Commission on Audit, at ang iba, hindi pa nga nakapagtapos, ang iba ay mga dating kalaban ng gobyerno, at ang isa ay naging convicted pa. Pero kung makapag-asta, no, parang mas matalino pa siya sa mga abogado, lalong-lalo na gusto niyang lagpasan yung trabaho ng Commission on Audit, no? Mga kababayan po natin. Kaya kitang-kita natin na sila ngayon ang naghari-harian, sila ngayon, no, ay parte na po sa lahat ng mga plano kung paano po sirain itong si Vice President Sara, lalo na yung tambalos-los dyan sa House of Representatives. At tingnan nyo mga kababayan po natin, no? Matalino itong si Vice President Sara. Dahil nabasa niya na, nalaman niya na siya ay tatanggalin pala sa National Security Council. Kaya bago pa nila gawin ito, kini-question na ni Vice President Sara. At least, kung tinanggal man siya ngayon, hindi na siya magsasalita. Dahil nauna niya ng kinestion kung bakit hindi siya isinasama sa mga briefing, sa mga meeting ng National Security Council. Ang sabi po ng mga grupong makakaliwa, ang sabi po ng mga dilawan, ang sabi po ng mga Marcos supporters, no? Si Lini daw po ay hindi naman sinasama sa mga briefing noon. Hindi po totoo yan. Dahil nagkakaroon po ng mga briefing itong si Lini Robredo, kahit ano pong paninira ni Lini Robredo doon kay PRRD, never po siya na tinanggal. Never din po siya, no, nang ginawa ng paninira para lang i-impeach. At actually, may mga nag-file ng impeachment noon kay Lini Robredo. Pero anong ginawa ni PRRD? Pinagalitan sila. Pinatigil. Ayaw ni PRRD na ma-impeach si Lini Robredo at gusto niyang matapos ni Mami Lini Robredo ang kanyang pagiging vice presidente. Kahit hindi po nagugustuhan ni PRRD ang kanyang mga paninira, lalong-lalo na po sa isyo ng trabaho ni PRRD at pagpapatupad ng war on drugs. Request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022, if at all there is any. I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Sa totoo, Alam niyo mga kababayan po natin, napakasayang po itong si Secretary Anyo, ano? Yung dating secretary ng DILG na napakagaling po, no? Napakagaling na miyembro ng cabinet secretary ni PRRD. Pero nung naging miyembro siya ng cabinet secretary ng Bangag Administration bilang National Security Advisor ng National Security Council, hindi nating maintindihan, no? Nagbago itong si Anyo at para bang aso na rin na may tali sa liig na kung ano ang gustong gawin ng nasa Malacanang ni Tambaloslos o nung babaeng palaka, naging sunod-sunuran. Sayang po. o lang naunahan ang executive dito. If naglabas sila ng reorganization at nagreklamo si VP Sara, sasabihin nila, hindi ka lang nasali. But she actually brought it up. Naunahan niya silang lahat. She said, why isn't the National Security Council meeting? Or if they have been meeting, bakit wala ang Vice President? Iyon, tama po. Naunahan sila ni Vice President Sara. Kaya ngayon, kahit anong gawin nilang paninira sa mga Duterte, anong gawin pa nilang paninira kay Vice President Sara, ang alam po natin dito, at malinaw lang na ito po ay indication na may masama po silang pinaplano kung bakit nila tinanggal or hindi pa noon sinasama si Vice President Sara sa kanilang pag-uusap. Kasama rin po yung mga dating presidente, mga kababayan.